Pagtuklas at pagpapaunlad ng sariling talento at hilig kaagapay ang kapwa. Learning Competency 1A. Natutukoy ang mga sariling talento at hilig kaagapay ang kapwa. Pagkatapos nating matukoy ang ating mga hilig at talento, talakayin naman natin kung ano ang papel ng ating kapwa sa pagtuklas at pagpapaunlad ng ating mga taglay na kakayahan. Ang kapwa bilang kaagapay sa pagtukoy ng sariling talento at hilig. Ang kapwa ay may mahalagang papel sa pagtukoy at paghubog ng ating mga hilig at talento. Sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa kanila, mas nakikilala natin ang ating sarili, kung saan tayo magaling, kung ano ang ating kinahihiligan, at kung paano natin magagamit ang mga ito para sa kabutihan. Pero paano nga ba nakatutulong ang ating kapwa? Una, ang kapwa ay salamin ng ating sarili. Ang kapwa ay nagsisilbing salamin kung saan natin nakikita ang ating mga kakayahan, kahinaan at tunay na pagkatao. Sa pakikisalamuhan natin sa iba, gaya ng ating pamilya, guro, kaibigan at kaklase, unti-unti nating natutuklasan ang mga aspekto ng ating sarili na hindi natin agad namamalayan. Sa kanilang mga tugon, reaksyon at obserbasyon, napapansin natin kung anong gawain ang nagiging natural o madali para sa atin at kung alin ang nangangailangan pa ng pagsasanay at pagpapaunlad. Halimbawa, maaaring hindi mo alam na mahusay ka pala sa pagpapaliwanag hanggang sa mapansin ng kaklase mo na malinaw at madali nilang naiintindihan ang mga ideyang ibinabahagi mo. O kaya naman sa isang simpleng proyekto, napansin ng iyong guro na mahusay kang magplano at mag-organisa, isang palatandaan ng iyong talento sa pamumuno at koordinasyon. Sa kabuuan, sa pamamagitan ng ating kapwa, mas nakikilala natin ang ating mga kakayahan. Sila ang nagsisilbing salamin na tumutulong upang makita natin ang ating mga katangian mula sa malawak na pananaw. Pangalawa, ang kapwa ay nagbibigay ng puna, inspirasyon at suporta. Ang mga taong nakapaligid sa atin ay may mahalagang papel sa pagpapalakas ng ating loob at pagpapatibay ng ating kumpiyansa sa sarili. Sila ang nagbibigay ng feedback, mga positibo man o negatibo, na tumutulong sa atin upang makilala ang ating mga kalakasan at kahinaan. Bagamat may mga pagkakataong kritikal o negatibo ang puna ng kapwa, subalit ito ay maaari pa ring magdulot ng kabutihan kung ito ay tatanggapin ng bukas ang isipan. Minsan nag-uugat ang negatibong puna sa inggit, kompetisyon, o personal na saloobin ng ibang tao. Gayunman, may mga pagkakataong ding ang kanilang puna ay may bahid ng katotohanan na makatutulong sa ating pag-unlad. Kaya't mahalagang matutong magsuri kung alin sa mga puna ang dapat tanggapin bilang aral at alin ang dapat palampasin upang mapanatili ang kapayapaan ng kalooban. Ang ganitong mga puna, maging mula sa kabutihan o hindi magandang motibo, ay nagtuturo sa atin ng kababaang loob, pagtanggap sa pagkakamali at kahandaan sa pagbabago. Sa ganitong paraan, ang bawat puna ng kapwa ay nagiging daan tungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa iba. Halimbawa, kapag pinuri ka ng guro mo sa galing mong mag-drawing, nagkakaroon ka ng kumpiyansang ipagpatuloy at paunlarin pa ang iyong talento sa sining. Ngunit kung minsan ay may mga kapwa kang nagbibigay ng puna na maaaring masakit pakinggan, tulad ng kulang sa detalye ang gawa mo, o hindi ganun kaganda, o hindi pa sapat ang husay mo. Maaaring ito'y bunga ng inggit o paglahambing, ngunit maaari rin namang totoong obserbasyon na dapat pagnilayan. Sa halip na paghinaan ng loob, gamitin ito bilang hamon upang mas pagbutihin pa ang iyong talento at ipakita na kaya mong lumago sa kabila ng kritisismo. Kaya't ang kapwa ay hindi lamang tagamasid o taga-suporta. Sa pamamagitan ng kanilang papuri, puna at maging ng kanilang mga hamon, natututo tayong tumanggap, magbago at higit na paunlarin ang ating talento at hilig. Pangatlo, sa pakikipag-ugnayan sa kapwa, nahuhubog ang ating talento at hilig. Ang ating talento ay hindi nabubuo ng mag-isa. Ang ating kakayahan ay nahuhubog sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan, pagkikibahagi at pagtutulungan sa ibang tao. Sa mga karanasang panlipunan, mga pangkatang gawain,
voluntaryong aktibidad o simpleng pagtutulungan, natututo tayong gamitin ang ating kakayahan sa mas malawak na konteksto. Halimbawa, kung hilig mong tumulong sa mga outreach program, maaari mong madiskubre na mahusay ka palang mamuno, makipag-ugnayan o magbigay inspirasyon sa iba. O kapag nakikibahagi ka sa mga group project o community events, baka mapansin mong may talento ka pala sa pakikipagkomunikasyon at pagsasaayos ng mga gawain, mga kasanayang nagiging pundasyon ng liderato at malasakit sa kapwa. Sa ganitong paraan, hindi lamang nahahasa ang ating talento, kundi nagkakaroon din ito ng social purpose. Ang layuning gamitin ito sa paglilingkod at pakikipagkapwa-tao. At pang-apat, ang talento at hilig ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapwa. Ang tunay na layunin ng talento at hilig ay hindi nagtatapos sa personal na kasiyahan o tagumpay. Ang mga ito ay dapat gamitin sa paglilingkod, pagtulong at pagbibigay saysay sa buhay ng iba. Sa ganitong paraan, ang ating kakayahan ay nagiging daluyan ng kabutihan at ang ating sarili ay nagiging instrumento ng pagbabago. Halimbawa, kung magaling ka sa musika, maaari mong gamitin ang iyong talento upang magbigay ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng pagtuturo ng musika sa mga batang nangangarap o sa pag-awit sa mga gawaing pangkomunidad. Kung mahusay ka sa teknolohiya, maaari mong ibahagi ang iyong kaalaman sa pagtuturo ng digital literacy sa mga kabataang kulang sa kagamitan o kaalaman. Tandaan, ang talento at hilig ay biyayang dapat ibahagi. Sa paggamit nito para sa kapwa, ang ating kakayahan ay nagiging mas makabuluhan at ang ating pagkatao ay nagiging ganap. Konklusyon ng aralin. Sa pagtuklas ng sariling hilig at talento ay hindi tayo nag-iisa, sapagkat kaagapay natin ang kapwa sa prosesong ito. Sa kanilang papuri, puna at paggabay, natututuhan nating gamitin ang ating kakayahan hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kabutihan ng iba. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Kung nakatulong sa inyo ang video lesson na ito, paki-like, subscribe at pindutin na rin ang notification bell. Hanggang sa muli, paalam!